Why are you here? Kunot noong tanong ni Rosella sa lalaki. Hindi niya inaasahan na madadatnan sa mansyon nila rito sa Maynila si Luke Montelivano. Kagagaling lang niya noon sa Spain. Halos 5 taon din siyang nanatili ron at ngayon lang siya muling nakabalik. Hindi katak-takang makita mo ko rito dahil dito na ako nakatira. Nakangiting tugon ito sa kanya. Hindi niya agad na pagtuunan ng pansin ang itinugon ng lalaki sapagkat agad namang bumungad sa sala si Tatay Quintin, ang family driver at gardener ng kanilang pamilya. Hila-hila nito ang 2 naglalakihan niyang maleta. Anak, ihahatid ko na muna ito sa silid mo. Baling nito sa kanya. Anak ang tawag nito sa kanya at siya naman ay tatay na rin ang nakasanayang itawag rito. Sige ho, Tatay Quintin. Mauna na ho kayo sa silid ko. Pakidiretso na huro ng mga bagahe ko. Ako na lamang humamaya mag-aayos niyan. Ako nang mag-aayos nito, anak. Nang walang ano-ano naman ay sumulpot mula sa kusina si Nanay Aida, ang asawa ni Tatay Quintin. Kapwa hindi nabiyayaan ng anak ang 2, kaya naman kung ituring siya ng mga ito ay para na ring sariling anak at hindi amo. Ganon din naman siya sa mga ito. Bukod sa tunay niyang mga magulang, ay itinuturing niyang pangalawang ama't ina ang mag-asawa. Sa totoo lamang ay si Nanay Aida at Tatay Quintin na ang kinalakihan niya. Busy kasi sa negosyo ang kanyang papa. Minabuti niyang wag nang suwayin pa ang nais ng mga ito. Sa halip ay binalingan na lamang niya muli si Luke dahil hindi pa lubusang na-absorb ng utak niya ang naging sagot nito sa tanong niya kanina. Naguluhan siya sa sinabi ng lalaki. Inaanak ka ni Papa, alam ko yon. Pero wag mo naman sanang abusuhin ang kabaitan niya sa'yo. Lalo na ngayon na dito na ako titira ulit. At masamang tignan na ikaw ang kasama ko rito. Hindi naman kita kamag-anak eh. Pagtataray niyang wika. Ewan ba kung bakit kumulo agad ang dugo niya nang malamang doon na nakatira ang lalaki. Sa halip na patulan ni Luke ang pagsusungit niya ay tinugon na lamang siya nito ng isang ngiti. I'll talk to you later. May pupuntahan lang ako. Anyways, welcome back. Pinisil pa nito ng bahagyang kaliwang pisngi niya bago siya nito tuluyang iniwan. Mula pagkabata ay madalas na yung gawin sa kanya ng lalaki. Bagay na hindi niya ikinatutuwa. Dahil bukod nga sa madalas siyang mainit ang dugo rito ay ayaw na ayaw niyang may humahawak na ibang tao sa pisngi niya. Hindi siya komportable. Nakasimangot na sinundan na lamang niya ng tingin ng papalayong lalaki. Nabastusan siya sa inasal nito dahil mag-isa na lamang siya sa sala ay ipinasya niyang tunguhin na ang silid niya. Naabutan niya pa ron si Nanay Aida na nag-aayos sa mga gamit niya mula sa maleta niyang dala. Pabagsak na inilapat niya ang likod sa ibabaw ng malambot niyang kama. Kay tagal na panahon na ring hindi niya yun natulugan at miss na niya ang kanyang silid. Maging ang buong mansyon at ang Tatay Quintin at Nanay Aida niya. Mabuti pa'y ipahinga mo muna yung likod mo dyan sa kama at tatapusin ko na ito. Mamaya ipagluluto kita ng mga paborito mo. Ano bang gusto mong kainin? Dahil sa sinabi ni Nanay Aida niya ay saglit na nawaglit sa isipan niyang pagkaasar kay Luke at ang kaalamang namamalagi na ito ron. Talaga, Nanay Aida? Ipagluluto niyo ako ng gusto ko? Agad rin siyang napabalikwas ng bangon at paharap rito na naupo sa ibabaw ng kama. Abay, oo naman. Panigurado yung mga kinakain mo ron sa Espanya ay hindi yung mga paborito mo rito. Tugon naman kaagad ng matanda. Nakakakain naman po. Paminsan-minsan ay pagluluto ako ni Papa. Pero mas namiss ko po yung lasa ng luto niyo, Nanay Aida. Ipagsigang niyo naman po ako ng hipon mamaya tapos buttered garlic tahong and crabs. Yun po talaga yung sobrang namiss ko. Tila kinikilig na wika pa ni Rosella at nangislap ang mga mata habang hinihiling na iyon ang lutuin nito para sa kanya. Aba sige, magpapasungkit na rin ako ng ilang buko dyan sa likod bahay kay Quintin. Alam kong favorite mo ang buko juice eh. Kumindat pa si Nanay Aida nang sabihin yon. Perfect! Bahagya pang pumalakpak si Rose sa sinabing yun ni Nanay Aida niya. Cold buko juice talaga ang gusto niyang refreshment kapag ganun ang ulam. Ay, siya nga po pala Nanay Aida. May pasalubong po ako sa inyo ni Tatay Quintin.
Dinukwang ng dalaga ang shoulder bag na ipinatong niya sa ibabaw ng kamay bago siya tuluyang nahiga kanina. Binuksan yun at may isang kahon na kinuha. "Alika, Nanay Aida, maupo ho kayo rito sa tabi ko." Pagyaya niya dito na kinawayan pa niya lumapit lang sa kanya. Ano ba iyan? Agad nitong iniwan ang ginagawa at lumapit sa kanya. Umupo ito sa tabi niya kung saan itinuturo niyang maupo rito. Binuksan niyang isang kahon na kulay rosas at tumambad sa paningin ng matanda ang 2 gintong kwintas na may palawit na puso at ang isa naman ay palawit na susi. Para ho sa inyo itong may heart pendant at ito naman hong may key pendant ay kay Tatay Quintin. Naku, ay nag-abala ka pa. Teka, pinabili mo ba ito sa papa mo? Nanay Aida, akin pong perang ibinili ko dyan. Matagal na ho ito sa akin eh. Napanalunan ko po sa isang dance sport contest noong nasa kolehiyo pa akong ibinili ko rito. Oh, diba? Tila proud naman ang dalaga na ipagbigay alam sa Nanay Aida niya na sarili talaga niyang pera at pinaghirapan ng ipinambili ron. Sa halip na magsalita pa ay isang mahigpit na yakap na lamang itinugo ni Nanay Aida sa kanyang alaga. Napaka-sweet talaga nitong bata at napaka-maalalahanin. Hindi man sila nagkaroon ng tunay na anak ng asawa niyang si Quintin, ay napupunan naman itong kakulangan nilang iyon. Sapat na si Rose para sa kanila, kahit nga hindi nila ito kadugo. Miss na miss ko po kayo, Nanay Aida, kayo po ni Tatay Quintin. Nako, ganun din kami. Salamat dito sa pasalubong mo ha. Mabuti pa ituloy mo na ang pagpapahinga mo. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko tapos ipagluluto na kita. Gigisingin na lamang kita kapag magdi-dinner na. Dahil nga ramdam rin niya ang pagod ng katawan ay hindi na siya umalma pa sa sinabi nito. Hinayaan na lamang niya si Nanay Aida na ayusin ang mga gamit niya at siya naman na ibinalik na ang sarili sa pagkakahiga sa kama. Gabi na nang magising si Rosella. Nakaramdam siyang bigla ng pagkalam ng sigmura. Pinukol niya ng tingin ang orasan na nakasabit sa dingding ng silid niya. 7:00 na ng gabi. Naisip niyang marahil ay hindi siya pinangahasan pang gisingin ng Nanay Aida niya upang lubusan siyang makapagpahinga. Sinabi kasi nito kanina sa kanya bago siya matulog na gigisingin siya nito kapag nakaluto na o nakahanda na ang mesa. Agad siyang bumangon at nag-shower. Matapos yun ay inayos niya ang sarili. Makailang ulit pa niyang pinukol ang sarili sa harap ng malaking salamin at pinagmasdan ng sarili bago tuluyang lumabas ng silid at magtungo sa dining room. Nadatnan niya ron si Nanay Aida na katatapos lamang maghain. Sa amoy pa lamang ng mga naroroong pagkain sa mesa ay lalong nag-alboroto ang kanyang tiyan. Naku iha, mabutit nagising ka na. Pupuntahan na sana kita. Katatapos ko lamang maghanda ng hapunan. Ani Nanay Aida na naghila pa ng isang upuan para sa kanya. Thank you ho. Nakangiting tugon niya sa inasal nito. Mabuti pa ho't sabayan niyo na ako ni Tatay Quintin kumain. Mukhang napakabang po ng niluto ninyo eh. Itong namiss ko ng sobra. Ang lalaki ng sugpo, saka ng mga alimango. Halos maglaway na siya habang pinagmamasan ng mga ito. Ang sinigang na hipon na nakahain ay paborito niya at ng kanyang papa. Ang buttered garlic crab naman na naroroon din ay paborito rin niya at ng kanyang mama. Espesyal para sa kanyang mga iyon dahil pakiramdam niya kapag nakahain ng mga iyon sa mesa ay para na rin niyang kasalo sa pagkain ng mga magulang. Noon biglang pumasok sa kitchen si Luke. Halatang kadarating lamang nito mula sa labas kung saan man ito nanggaling. Ang excitement na kanina lamang ay nakapinta sa kanyang mga mukha ay napalitan ng bahagyang pagsimangot. Wow, mukhang napakasarap ah. Ang bango naman ng niluto niyo, Nanay Aida. Mukhang mapapalaki ang kain ko ngayon ah. Ani Luke na lumapit kay Nanay Aida at nagmano pa. Bigla namang napangiwi si Rosella sa nasaksihang ginawa ng lalaki. Sa isip niya ay pakitang tao lamang ay ginawi nito sa matanda. Saka, kailan pa ba ito naging magalang? Natatandaan pa nga niya noong bata pa ito ay sumasakit ang ulo ni Tatay Quintin niya at Nanay Aida sa tuwing iiwan ito ng mga magulang sa kanila.
at pansamantalang pinababantayan at inihahabilin sa mga ito kapag may out of town na mga ito. Ito bang hiniling mong lutuin ni Nanay Aida? Ha? Mahal na prinsesa? Pagkuway baling naman ni Luke sa kanya na tila nangaasar. Minabuti niyang wag itong pansinin para lang wag uminit ang ulo niya. Sa halip ay kumuha siya ng plato at naglagay ng pagkain niya ron. Sabayan na kita ha. Matamis ang mga ngiti nito na ipinagkaloob sa kanya. Bagay na inismeran lamang niya. Sa halip na mainsulto ito sa kanyang pakikitungo, ay bigla na lamang itong natawa. Dahil doon kaya napatigil siya sa pagsubo at nakuha nitong atensyon niya. Hindi na siya makakapagpigil pa. Ano na naman ang nakakatawa? Tumaas pa ang isang kilay niya habang binibigkas ang tanong na yon. Lagi ka nilang tila nangahamon ng away. Sa halip na sagutin ng binata ang tanong niya, ay iyon ang itinugon nito. Bakit ka pa ba bumalik? Akala ko umalis ka na kanina. Anya sa binata sa halip na kumalma. Nako, wag na kayong magtalot baka magkapikunan pa kayo. Hindi na kayo mga bata. Awat ni Nanay Aida sa dalawa. Nag-aalala kasi ito na baka kung saan pa mapunta ang usapan nila. Hindi na rin lihim kay Nanay Aida ang malaasot pusang relasyon ng dalawa mula pagkabata. Iisa ang dahilan ni Rosella kung bakit kaaway ang turing niya sa binata. Feeling kasi niya ay mas mahal pa ito ng papa niya kesa sa kanya. Lagi rin itong ipinagmamalaki ng papa niya. Bagay na lihim niyang ikinagagalit sa binata. Dahil sa pamamagitan na yun ng matanda at sa pagrespeto rito ay hindi na nagsalita pa ang dalawa. At ipinagpatuloy na lamang ang pagkain na hindi man lang nagtitinginan sa isa't isa. Nang gabi rin yun, matapos ang hapunan ay nakatanggap ng tawag si Rosella mula sa papa niya na kasalukuyang naiwan sa Espanya. Kamusta ka na dyan, iha? Bungad na bati ng kanyang papa sa kanya. I'm not okay, papa. Si Luke, paalisin mo rito. Tuwiran niyang wika. Lihim talagang nagkukunot ang kalooban niya sa kaalamang doon nananatili ang lalaki. Ano? Si Luke kasi ay... Ayokong naririto siya. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Nagbabakasyon? Talaga bang ginagawa na niyang bakasyonan ng mansyon natin? Ha, papa? Tila batang pumadyak pa siya. Tanda ng pagkadisgusto talaga niyang naroroon ng lalaki. Anak, pakiusap. Kung ayaw mo siyang makasama, makabubuting mag-check-in ka na lamang muna sa hotel o sa mga resort na nandyan. Doon ka na muna. I'm sure mag-e-enjoy ka pa ron. Papa? Bakit ba mas gusto niyo ako pang umalis kaysa sa lalaking yon? Kung hindi niyo kaya, ako magpapaalis sa kanya. Nagtatampong wika niya. Rosella, don't be childish. Nagditimping wika ni David sa anak. Mabait naman at sweet na anak si Rosella. Yun nga lamang kapag silok ang usapan, nagiging maldita na ito. Basta papa, ngayong gabing ito, mag-aal sa balutan ng lalaking yun. Hindi ako komportabling narito siya. Wika ng dalaga sa matatag na tinig. Para sa kanya'y wala namang magagawa ang papa niya oras na paalisin niya ang lalaki. Lalo pangat pamamahay nila yon. Anak, pakiusap naman. Malaki naman ang mansyon. Posibleng hindi pa nga kayo magkita lagi ni Luke. Basta't iwasan mo na lamang siya. Halata sa tinig ng papa niya ang pagkabalisa at pag-aalala. Hindi na yun bago sa dalaga. Noon pa man napakahalaga na ng lalaki sa kanyang ama. Gusto na nga niyang minsan isipin na baka ampun lamang siya at ito ang tunay nitong anak. Mas madalas kasing kampihan ito o paboran ng papa niya kesa sa kanya. Katulad nga ngayon na nakikiusap to na wag niyang paalisin doon ang lalaki. Dahil sa sama ng loob ay agad nang tinapos ni Rosella ang pakikipag-usap sa ama. Si David naman ay nangangamba sa pwedeng gawin ng anak. Hindi naman niya maipagtapat ang katotohanan dahil natatakot siya nakasuklaman nito. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayaw niyang mabigla si Rosella sa katotohanan. Sila lamang ni Luke ang may alam. Kahit na nagbanta si Rosella na palalayasin si Luke, ay wala rin siyang lakas ng loob na gawin yon. Hindi naman talaga siya lubos sa masama, kahit pa nga galit na galit siya sa lalaki. Minabuti na lamang niyang iwasan na ito. Tutal ay malaki naman talaga ang mansyon nila. Kahit pa nga hindi niya talaga maisip ang dahilan kung bakit nananatili ron ng lalaki.
Bagaman hindi na rin naman kaila sa kanya na palagi naman ito yung ginagawa mula pa noong una. Ang palagiang pananatili nga nito noon pa ang dahilan kung bakit nabuo ang pag-aasar niya rito. Pakiramdam niya ay naaagaw nitong atensyon at pagmamahal ng lahat. Mainit ang panahon ng araw na yon. Hindi maibsan ng lamig na ibinubuga ng air condition sa loob ng kanyang silid ang init ng ulo na nararamdaman niya. Bukod pa sa alinsangan ng panahon na dulot ng matinding tag-init ngayon dito sa Pilipinas. Ipinasya niyang tunguhin ang swimming pool nila na nasa backyard ng mansyon. Tamang-tama dahil inihanda talaga ni Tatay Kenty ng pool at nilinis nito yon bago pa man siya dumating. Sinawa niyang sarili sa paglalangoy sa kulay asul na tubig ng pool dahil sa reflection ng tiles noon. Paglitaw niya mula sa pagkakalubog sa tubig, ay nakita pa niya si Luke na nakaupo sa upuan na nasa side pool at nakatunghay sa kanya. Hindi niya inaasahan na mabubungaran ito. Hindi nga ba't kaya siya naroroon ay upang kahit papano aluin ang sarili. Pero narito ito at sinadya pang samahan siya. Kahit pa nga yata ipagsigawan niya sa mukha nito na ayaw niya ang presensya nito. "Kamusta ka na nga pala?" Pasimulang wika nito na nakatitig sa mukha niya. "Just leave me alone. I don't want to talk to you." Tugon niya agad na tinalikuran ng lalaki at lumangoy palayo rito. "Lagi ka nalang ganyan sa akin. May kasalanan ba ako?" Maliwanag sa pandinig ng dalaga ang sinabing yun ng binata. Ngunit hindi man lang niya pinag-aksayahan ng oras na tugunin. Naaaliw naman si Luke na pagmasdan ng napakagandang dalaga. Para itong sirena na nakakahalina ang ganda. Kahit nakasimango to ay tila hindi nababawasan ng ganda nito na puno ng kainosentehan. Sanay na siya rito. Mula pa naman noon ay hindi na sila nagkaroon ng pag-uusap na matino. Kung hindi pa galit ay palagi na lamang siyang binabara nito. At ang ugaling yun ni Rosella ay hindi niya ikinapipikon o ikinasasama man lang ng loob. Nailang naman ang dalaga nang mapansing hindi inaalis ng lalaki ang pagkakatitig sa kanya habang lumalangoy. Minabuti niyang umahon na sa pool at agad na nagsuot ng robe para takpan ang halos subad ng katawan. Wala pa ring imik na iniwan niya ito roon at pumasok na sa loob ng mansyon. Wala talagang araw na hindi siya binibuisit ng binata. Kinagabihan ay pinaunlakan ni Rosella ang paanyaya ni Lulu na umattend sa birthday party ng fiancé nito. Nagpahatid na lamang siya kay Tatay Quintin. Kababata niya si Lulu at tulad niya ay sa Spain din ito nag-aral. Kaya nga natutuwa rin to nang malaman na uuwi na siya ng Pilipinas at dito na muna magsistay. Naka-bloody red long gown siya ng gabing yon na lalong nagpalitaw sa mistisa niyang balat at sa kagandahang angkin niya. "I missed you, Bessie!" Niyakap siya ng mahigpit ni Lulu. Sino ba naman ang mag-aakala na ang kagandahang yan ay ni minsan di pa nagkakaroon ng boyfriend? Takles ang wika pa nito habang pinapasadahan siya ng tingin. "Gaga ka talaga!" Kinurot ni Rosella sa tagiliran ng kaibigan. Sabay irap dito na kunyari hindi nagustuhan ang sinabi nito. Nang makita ni Lulu ang pag-irap niyang yun ay agad pa itong napatawan ng malakas. Naging habit na rin ito na asarin siya palagi kapag usapang boyfriend na ang topic nila. "Halika at ibabandera natin yung maladyosa mong ganda." Natatawang hinila ni Lulu ang kaibigan at iginiya papunta sa hardin kung saan gaganapin ang party. Marami rito mga gwapong papalicious kaya dapat karirin mo na at na makapag-uwi ka kahit isa. "Ikaw ha, parang ang dali lang mamili ng lalaki." Angal pa niya sa kaibigan. "Aba, oo, madali lang naman talaga eh. Ikaw lang itong malapit ng magdalawang dekada eh. Wala pa rin boyfriend. Nakita mo naman kami ni Anton ko. 2 days pa lamang kami magkakilala. Naging kami na. Hindi ko na pinatagal, diba? O ano, 5 taon na kami. Ibig sabihin lang nun, hindi sa tagal nakasalalay ang tunay na pagmamahal at matibay na relasyon." Tourist sa Spain noon si Anthony nang makilala ni Lulu ang lalaki. Isa rin tong Pilipino na katulad nila. Pwede ba Lulu? Wala akong time sa pakikipagrelasyon." Tugon pa ni Rosella. "Ang pamamahala ng negosyo ng aming pamilya sa ngayon ang pinaghahandaan ko. Mas masarap gumising araw-araw na may isang taong dahilan ng pagbangon mo. Yung laging nagpapakilig sa'yo."
Tila kinikilig pang wika ni Lulu sa kaibigan. Sinulyapan pa nito ang kasintahan na papalapit na sa kanila. Sa hardin ng tahanan nila Lulu idinaos ang birthday party ng lalaki. Nasisiguro ni Rosella na ang kaibigan rin niyang may kagustuhan nito. Batid niya kung gaano nitong kamahal ang nobyo nito. Ang mga magulang ng dalaga ay tulad ng papa niya na naiwan din sa Espanya dahil naroroon naman ang kabuhayan at negosyo ng mga ito. Happy birthday, Anton! Nakangiting bati niya sa fiancé ng kaibigan matapos ibeso ito ng tuluyan na itong makalapit sa kanila. Thanks. Wait, where's your boyfriend? Lumingali nga pa si Anthony na tila may hinahanap na talaga. Tigilan mo nga ako. Hindi ko kailangan ng boyfriend. Para kang si Lulu. Bagay nga kayong dalawa. Nagkatawanan si Lulu at Anthony. Palagi na lang siyang binubuskan ng dalawa. Ewan nga ba naman niya. Kahit pa sabihing may naliligaw naman sa kanya noon sa Spain, ay hindi pumasok sa isip niya ang pakikipagnobyo. Mag-e-enjoy ako ngayong gabi kaya wag niyo akong asarin ha. Babala pa ni Rosella sa magnobyo sa pabirong tono. Aba, dapat lang. Sang-ayon naman ni Lulu. Iyon naman talaga ang balak ni Rosella ng gabing yun. Ang aliwin ng sarili sa party na yon. Kahit papano ay nais niyang kalimutan ang pagkaasar kay Luke. Pero talaga yatang nagbibiro ang pagkakataon. Dahil pagbaling niya ng tingin sa isang umpukan ng mga kalalakihan na naroroon sa party, ay nakita niyang naroroon si Luke. Sukat doon ay nagtama pa nga ang kanilang mga tingin. Sanhi upang iwan itong mga kausap at tunguhin ng lugar kung nasa saan sila ngayon. Rose, you're here. Ngumiting bati ni Luke sa dalaga. Rose, ngayon ko lang nalaman na kilala ka pala ng best friend ko. Hindi pa makapaniwalang wika ni Anthony na ang tinutukoy ay si Luke. Ngayon ay si Rosella naman ang hindi makapaniwala dahil sa sinabi ni Anthony. Sa dinami-rami ng lalaki, ay si Luke pa ang naging best friend ng nobyo ng best friend niyang si Lulu. Tahimik lang naman si Lulu ng sandaling yon dahil matagal na niya yung alam at alam din niya ang labis na pagkainis dito ng dalaga. Actually, magkasama kami sa mansyon. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi ni Luke. Talaga? Rosa, may nililihim ka pala ha? May pangbubus ka na naman sa tinig na yun ni Anthony. Tol, bakit hindi mo naman sinabi kaagad sa amin ha? Nagli-live-in na pala kayo. Baling naman ito kay Luke. Excuse me? Wala kaming relasyon ng lalaking yan. Namumula sa hiyang wika ni Rosella. Hindi niya nagustuhan na nagawa pang sabihin ni Luke sa dalawang tungkol sa pananatili nito sa kanilang mansyon. Para sa kanya hindi na ito kailangang sabihin pa yon. Ano bang gusto nitong palabasin? Tila nag-e-enjoy naman si Luke sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Kahit papano, nakakabawi siya sa kamalditahan nito sa kanya. Nang pumailan lang ang slow music ay agad dinala ni Anthony sa dance floor ang nobya. Siya naman ay walang sabi-sabing hinila ni Luke. Bitawan mo nga ako, I don't wanna dance. Tanggi niya sa lalaki sabay piglas upang bawiin ng kamay niyang hawak-hawak pa nito. Come on, mag-enjoy ka naman ngayong gabi. Anito na hindi hinayaang mabitawan ng kamay niya. For your information, nag-e-enjoy ako. Kaso nga lang may umepal eh. Ikaw yun. Hindi na maikubli sa tinig niya ang pagkaasar dito. Pagdating sa gitna ay hinapit nito ang bewang niya. Hindi na siya nakatanggi pa ng sandaling yon. Nakakahiya naman kung itutulak niya ang lalaki dahil mae-eskandalo sila. May kahihiyan pa rin naman siya. Tila sinadya pa ni Luke na hapitin ang kanyang katawan padikit sa katawan nito. Kaya naman kahit kapwa sila nakadamit, ay ramdam niya ang kakaibang init ng katawan nito. Idagdag pa ang mainit at mabango nitong hininga na tumatama sa mukha niya. Dahil talaga namang tila nananadya ito na ilapit sa mukha niya ang mukha nito. Oo nga't maraming mga kababaihan ang nahuhumaling sa lalaki. At kahit pa nga si Lulu na kaibigan niya ay nagsasabing gwapong lalaki. Ngunit hindi niya talaga mapilit ang sarili na mapalapit dito. You look so beautiful tonight. Narinig pa niyang wika nito na hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. Kahit naman hindi siya tumingin sa mukha ng lalaki, ay sigurado siyang hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa mukha nito. Pwede ba, wag mo nga akong tinititigan at kausapin. Tapusin na lang natin ang sayo na ito. Sa halip na tumugon ay narinig niya ang pagtawa ng lalaki.
sanhi upang mapabaling ang tingin niya rito. Biglang naging salubong ang mga kilay niya dahil para sa kanya, seryoso siya at walang nakakatawa sa sinabi niya. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Kung nagkataong wala akong pagtitimpi sa sarili baka naparusahan na kita sa kasungitan mong yan. May kapilyuhan pang ngiti na pumunit sa mga labi ng lalaki. Sukat sa sinabing yun ni Lucay, biglang kinabahan si Rosella. Kakaiba kasi ang dating sa kanya ng mga salitang yon, lalo na ang pagkakangiti nito sa kanya. Ngayon lang siya nakaranas ng ganun kalakas at kabilis ng tibok ng puso. Tila siya'y sinasakal. Ang bastos mo! Mariin niyang singhali rito. Ang ngiti ay mas lumawak pa't naging tawa. Ano ba kasing nasa isip mo? Will you shut up? Ayoko makipag-usap sa'yo. Singhal pa niya sa lalaki. Matapos ang tugtog na yun ay agad siyang kumawala kay Luke at pinakaiwasan na niya ito. Lihim namang nasasaktan ng binata sa ginagawang yun ng dalaga. Kahit hanggang sa pag-uwi ngay hindi siya sumabay rito. Pinakiusapan na lamang niya na ihatid siya nila Lulu at Anton. Hindi na niya ginambala pa si Tatay Quintin upang sunduin siya dahil madaling araw na at ayaw na niyang maistorbo pa ang pagtulog nito. Nang sumunod na araw ay hindi inaasahan ni Rosella na mag-uuwi ng babae si Luke. Nasa hardin siya noon ang lampasan ng mga ito. Tuloy-tuloy na pumasok ang mga ito sa loob ng mansyon at mukhang napakasaya. Maganda at katulad din niyang mestisang babaeng naka-abrisyete pa sa braso ng lalaki. Dala ng kuryosidad ay nilapitan niya si Tatay Quintin na kasalukuyang nag-aalis ng mga lantang dahon ng mga rose na nakatanim doon. Tatay Quintin, sino ho yung babaeng kasama ni Luke? Nagtitimpi siya ng galit ng oras na yon. Hindi niya nagustuhan ang asal ng lalaki na basta-basta na lamang nagdadala ng kung sinong hindi niya kilala sa tahanang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Si Senyorita Criselda. Tugon naman ng matanda na kinuha naman ang garden hose at hinarap na ang pagdidilig. Napataas ang isang kilay niya. Senyorita Criselda? Sino to para tawaging senyorita ng Tatay Quintin niya? Ayon na rin sa reaksyon ng matanda ay tila hindi lang ngayon ang unang beses na nakita nito ang babae. Tila sanay na ito na nagpupunta roon ang sinasabi nitong Criselda. Sandali niyang iniwan si Tatay Quintin at pumasok sa loob ng mansyon. Noon naman niya nakasalubong si Nanay Aida na patungo sa parking lot kung saan nakapark ang kotse ni Luke. Napahinto siya sa paglalakad at sinundan ng tingin ng matanda. Hindi naman ito nagtagal at bumalik din to kagad. Napaayos siya ng pagkakaupo sa sofa nang makita na may hila-hila itong maleta. Nanay Aida, kanino po yan? Kunot noong tanong niya sa matanda. Kay Senyorita Criselda po. Tugon nito na saglit na huminto upang harapin siya at tugunin. Nagsalubong bigla ang kilay niya. Pati ang Nanay Aida niya ay senyorita rin ang tawag dito. Bakit ho pinapasok niyo? Medyo tumaas na ang boses niya sa tanong na yon. Naku, ipinakisyo sa akin ni Senyorito Luke. Okay lang naman at hindi naman mabigat. Kaya ko naman. Dito na muna kasi siya titira. Tugon pa ni Nanay Aida. Sukat doon ay umakyat bigla sa ulo ang galit niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi niya sanhi ng pamumula noon. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun na magpatira sa mansyon nila nang hindi niya alam. Napabuga siya ng hangin at kahit galit na galit, ay pilit pa rin niyang pinakakalmang sarili. Subalit talagang hindi niya ito mapapalampas. Kahit anong mangyari ay sisitahin na niya talaga ang lalaki. Bago pa niya gawin yun, ay minabuti niyang tawagan na lang muna ang papa niya at ipagbigay alam ang bagay na yon. Anak, napatawag ka. Si David na inaasahang may bago na namang isusumbong sa kanyang dalaga. Papa, ang magaling mong inaanak, nag-uwi ng babae rito. And you know what? Dito na raw patitirhin yung Criselda na yon. Nanggagalaiti niyang bungad sa papa niya. Iha, relax ka lang. Relax? My goodness, Papa. Paano ako magre-relax sa ginagawa na nilang hotel ang mansyon natin? Iha, hayaan mo na muna si Luke. Saka magtiwala ka sa kanya na hindi naman siguro magpapatirian dyan ng basta-basta lamang. Papa, kahit na. Magbigay respeto naman siya sa inyo kahit ba spoiled siya sa inyo eh. Okay lang naman sa akin. May tiwala naman ako sa kanya.
Pues sa akin hindi okay. May karapatan naman yata akong umangal at tumutol dahil akin rin naman ang bahay na ito. Maktol na maktol talaga siya sa bagay na yon. Iha, mabuti pa mag-usap kayo ni Luke. Suwestyo ni David sa anak. Talagang kakausapin ko siya, Papa. Hindi ko na mapapalampas pa ito. Sige na, magpapahinga na muna ako. Hindi na rin nangulit pa si Rosella sa ama dahil sa sinabi nitong magpapahinga muna ito. Buo na talaga ang pasya niya na kukomprontahin na ito. Nang bumaba nga sa living room si Luke ay nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na kausapin to. Hoy, Luke Montalivano, mag-usap nga tayo. Nakapamewang nasita niya rito. Ang kapal naman ng mukha mo na mag-uwi ng babae rito. Nabigla si Luke sa inasal na paninita sa kanya ng dalaga. Sino ka ba sa akala mo rito? Hindi to hotel para mag-uwi ka na lamang rito basta ng babae. At lalong hindi to orphanage na pwedeng magkup-kup ng kahit na sino. Mataray niyang wika. Wala na siyang pakialam kung may masaling mang siyang ego ng iba. Luke? Tinig yun ni Criselda na noon ay bumababa sa hagdan. Kapwa silang napatingin sa direksyon ng babae. What's wrong? Tanong ni Criselda na lumalapit sa kanila. Wala honey. Ni Luke na nginitian pa ang babae ng lingunin nito. At nang tuluyang makalapit sa kanila inakbayan pa. Napakunot naman ng babae sa itinawag ni Luke dito. Ngunit binaliwala na lang ito yon. Rosella, right? Tanong ni Criselda nang bumaling ng tingin sa kanya. Yes, I'm Rosella del Castillo. And this mansion is mine. Nais niyang ipamukha sa babae na siya ang lehitimong nagmamay-ari ng mansyon na tinatapakan ng babaeng to. Nice to meet you. Baliwala rito ang pagtataray niya. Sa halipay nakangiting naglahad to ng palad sa kanya. Nag-alangan pa siya na tanggapin ang nakalahad na palad ng babae. Pero dahil edukada siyang tao, ay hindi niya ito ipinahiya. Marahan niya yung inabot at nakipagkamay rito. Habang ang kaseryosohan sa mukha niya ay nakalarawan. You're really pretty, tulad ng pagkakasabi ni Luke sa akin. Puri nito sa kanya. Naisip niya na tila nais pa yata siyang kaibiganin nito. Pues wala siyang balak makipaglapit sa mga babaeng may kaugnayan dito. I'll talk to you later, Rose. May kailangan lang kaming puntahan ni Crazy. Malambing na ngumiti si Luke sa babae bago siya talikuran ng dalawa. Nang nasa kotse na sina Luke at Criselda ay saka nagtanong ang babae. Ano na namang drama ang gusto mong palabasin, mahal kong kapatid? Natatawang tanong ni Criselda sa bunsong kapatid. Ate, wala yun. Nakakasawa na rin kasing makipagtalo sa babaeng yun. Tugon ni Luke na nakatutok ang tingin sa kalsada. Alam na ba niya ang totoo? Hindi. Mahal niyang mansyon. Di niya matatanggap kung malalaman niyang katotohanan. And ate, please don't tell her the truth. Okay. Alam mo, mukhang nadagdagan ang galit niya sa'yo nang makita ko. Halatang hindi lang bahay ang nais niyang ipagkait. Sigurado akong pati ikaw. Napangiti na lang si Luke sa sinabi ng kapatid. Mukhang nagkakamali ang ate niya. Ang babaeng yun ay wala man lang kainti-interes sa kanya. Lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay niya ay batid niyang hindi pag-aaksayahan na alamin man lang. Ramdam na niya yon mula pa nung mga bata pa sila. Ni hindi nga nito nakilala ang panganay niyang kapatid na si Criselda. Napagkamalan pa nga nitong babae niya yon. Sa bagay, paano nga ba naman matatandaan ni Rosella ang ate niya? Hindi naman to lumaki rito sa Pilipinas. Bata pa lamang ay nasa Amerika na ito sa kanyang mga lolo't lola. Ni hindi nga niya matandaan na nakapunta man lang ito noon sa mansyon ng mga Del Castillo. Kaya ngayon pa lamang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap ito ng dalaga. Hindi rin naman naging laman ng kwentuhan ng kani-kanilang mga magulang ang tungkol sa dalaga. Kaya marahil wala talaga itong ideya. Ang paninita ni Rosella hindi na naulit pa. Ayaw niyang parati na lang siyang nai-stress sa mga pinaggagawa ng lalaki. Mas madali siyang tatanda at magkaka-wrinkles. Minabuti na lamang na iwasan na lamang munang lalaki at si Criselda. Upang kahit papano, hindi na niya maalala ang pagkainis na nadarama rito. Kinagabihan, mag-isa lang siya noong kumakain sa dining room nang pumasok doon si Luke at Criselda. Nakishare mga ito sa mesa. Kahit ayaw niyang makisalo ang mga ito ay
Midabuti na lang niyang baliwalain ng mga ito, ni hindi man lang niya tinangkang tapunan ng sulyap ang dalawa. Gusto niyang iparamdam na hindi welcome ang mga ito sa tahanang yon. "Can I have some?" Ani Criselda na ang tinutukoy ay ang pizza na nasa kanyang harapan at kasalukuyang kinakain. Malawak ang pagkakangiti nito na tipong napaka-friendly. Iyon na nga lang ang in-order niya sa labas upang kainin ng gabing yon. Napatanga siyang bigla. Gusto niyang magdamot o wag pansinin ng babaeng sa tingin niya ay nagpapakyut pa kay Luke. Ngunit baka naman isipin ng mga ito na talagang sobrang sama na ng kanyang ugali. "Sure, go on." Natagpuan na lamang niyang kanyang sarili na isinishare sa babae ang pizza na nasa harapan niya. "Actually, paborito ko ito eh. Kaya lang hindi siya part ng diet ko. Minsan lang naman kaya mag-cheat ako ngayon." Naartehan siya sa babae sa totoo lang, pero hindi niya yun isinatinig. "I'm full, sa'yo na yan lahat." Tumayo na siya upang ipaubaya sa babae ang pizza. Sa totoo lamang ay 2 slice pa lamang naman ang nakakain niya. Nawala na lamang siya ng gana kaya't minabuti niyang iwan na niya ang 2. Keber niya kung maglampungan man ang mga ito sa dining room. Ang mahalaga ay hindi niya yun masasaksihan. Nang sumunod na araw ay pinaunlakan ni Rosella ang paanyaya ni Lulu na mag-gym. Pagkakataon na yun para hindi makasama sa mansyon si Luke at ang babae nito. Hindi naman niya akalain na sa gym na pag-aari mismo ni Luke sila pupunta. Malas din dahil ito pa ang gym instructor nila. Ang ganda talaga ng body niya. Saka super gwapo talaga. Ang tinutukoy ni Lulu ay si Luke. "Alam mo, Lulu, nagtataksil ka na kay Anton?" Ani Rosella sa kaibigan. "Hindi wala naman akong ginagawang masama. Pinupuri ko lang naman siya. Para in case hindi mo nakikita, mapansin mo't baka ito na ang time para magka-boyfriend ka." Naisingit pa nga ni Lulong pangungulit na yon. "Alam mo, galit ka ba talaga sa kanya? Hindi ba posible na ma-in love ka kay Luke? Tigilan mo nga ako, Lulu. Hindi ko matututuhang mahalin ang lalaking yan." "At bakit naman? Magbigay ka nga sa akin ng matinding dahilan. Bigyan mo rin ako ng mabigat na dahilan bakit tila hanggang langit ang pagkairita mo sa kanya. Sa totoo lamang, noon ko pa iniisip yan eh. Ayan ka na naman eh. Naikwento ko na sa'yo, hindi ba? Ang babaw naman kasi. Ang tindi ng galit mo pero ang dahilan lang naman ay dahil pakiramdam mo mas favorite siya ng papa mo kaysa sa'yo. Noong mga bata pa kayo, posible na valid reason yan. Pero ngayong mga dalagat binata na kayo, aba naman, hindi kaya iba ng dahilan? Kaya namang dahilan, basta mainit ang dugo ko sa kanya, lalo na sa kayabangan niyang taglay at pagkapresko." "Os, baka naman kaya wala kang tinatanggap na manliligaw eh. Siyang inaasahan mo mula pagkabata mo na manliligaw sa'yo. At dahil hindi niya ginagawa kaya mainit ang dugo mo sa kanya." Tila sigurado pa si Lulu sa teoryang yon. Minabuti niyang manahimik na lamang at wag na makipagtalo sa kaibigan. Dahil kahit ano pa mang idahilan niya at ikatwiran dito ay magbibigay pa rin to sa kanya ng paliwanag at kutob na nararamdaman nito ukol sa sitwasyon nito. Pero bakit nga ba talaga hindi na naalis sa kanya ang init ang dugo niya sa lalaki? Nang dumating roon si Luke at mapansing naroroon sila, ay agad itong gumiya ng hakbang patungo sa kinaroroonan nila. "Umalis na nga lamang tayo rito?" Yaya agad ni Rosella sa kaibigan, kahit hindi pa naman sila nagsisimula. "Hoy, huwag kang OA." Siniko pa siya ni Lulu ng bahagya bilang pananaway. "I'm glad you're here." Nakangiting wika ni Luke nang makalapit na sa kanila, na ang mga matay kay Rosella nakapako. Ibinaling naman ng dalaga sa ibang direksyon ng paningin. Hindi niya ito pinansin. Sa pagbaling niyang yun ng paningin sa ibang panig ay agad na nagtama ang mga mata nila ng lalaking kanina pang nakamasid sa kanya. Pamilyar to sa kanya. Instructor din to ron. Nanginitian niya ito ay saka lamang ito nagkalakas ng loob na lumapit rin sa kanila. "Rose, my beloved!" Nakangiting niyakap ng lalaki si Rosella. Kapwang nagulat si Lulu at Luke sa pangyayaring yon. "My goodness, Lloyd, you're here!" Si Rosella na hindi makapaniwala. Agad siyang kumawala sa yakap ng lalaki at bahagya pang lumayo rito upang mapagmasdan ng mabuti ang lalaki. Kung ito nga ba talaga ang teenager na naging kaibigan niya noon. Minsang nagbakasyon siya sa Quezon sa bayan nila Nanay Aida
at Tatay Quintin. Wait, magkakilala kayo? Si Luke na tila hindi nagustuhan ang pagkikitang yun ng dalawa. Oo tol, mabilis na tugon naman ni Lloyd sa tanong na yun ni Luke. Noon biglang tumunog ang cellphone ni Lloyd. Sanhi upang magpaalam ito sandali upang sagutin ang tawag na yon. Tol, excuse me for a while. Rose, let's talk later, okay? Wika nito bago sila iwan. Okay. Habol pa ni Rosella sa lalaki. Lihim naman na napreskohan si Lulu kay Lloyd. Hoy, ano mo siya? Bakit ganun siya umasta sa'yo? May pabila-beloved pa siyang nalalaman ha? Di mo man lang nababanggit sa akin na may isang Lloyd pala sa buhay mo? Sita ni Lulu sa kanya nang makalayo na ang lalaki. Bago pa man makasagot si Rosella sa tanong ng kaibigan, ay pinutol na ni Luke ang usapan nilang yon. Come on, let's start. Biglang naging seryoso ang lalaki. Ang kanina lamang na nakapinta sa mga labi ay biglang nawala. Kapwa nagkatinginan naman sina Rosella at Lulu sa nakitang pagbabago ng mood na yun ni Luke. Ilang oras din sa gym sina Rosella at Lulu bago sila umuwi. Ang presko ng dating ng lalaking yun, Rosella. Hindi kayo bagay. Ani Lulu habang nagmamaneho. Natawang bigla ang dalaga dahil sa sinabing yun ni Lulu. Ano ba yung sinasabi mo? I know Lloyd very well. Kabisado ko na siya. Ganun lang yun pero I'm sure he's a gentleman. Pagtatanggol sa lalaki. Basta, ayokong malalaman na magiging boyfriend mo yun ha. Seryoso ka talaga, Lulu? Mas kampante pa ako nakasama si Lloyd kesa kay Luke. Ano? Pakiulit mo nga. Napaprenong bigla si Lulu dahil sa sinabi niyang yun. Wala. Sabi ko mag-concentrate ka lang sa pagmamaneho. Natatawa niyang tugon. Samantala, hindi naman namatahimik si Luke dahil sa isiping tila may malalim na kaugnayan si Rosella sa kaibigan niya. Kabisado niya si Lloyd. Maloko ito sa babae at hindi nagseseryoso. Nang magyaya nga si Lloyd kay Rosella ng sumunod na araw, ay ipinasya niyang paunlakan to. Kay tagal na rin kasi mula nang huli niya itong makasama at makausap. Gusto rin niyang kamustahin ng lalaki. Sa pagkakataong yun ay sa isang bar siya dinala nito. Kamusta ka na? Where's your fiancé? Tanong ni Lloyd agad sa kanya. Wala ako noon. Tugon niya nang umiti pa. Ikaw? Wala sa bokabularyo ko magpatali sa babae. Wow ha, tanda ko huli nating pag-uusap good boy mo pa. Tila ngayon. Sinadyang ibitin ng dalaga ang sasabihin. Bakit? Good boy pa rin naman ako ah. Actually may anak na ako. Isa. Walang nanay. Naiwan ko sa Quezon. Iniwan ka ng nanay? Hindi. Nagkabiglaan lang. One night stand lang ba? Tapos may mahal na daw iba. Teenager pa ako noon. Kapusukan lamang ang lahat. Pagkaanak niya, iniwan na lang sa akin ng bata. Sina Tatay Quintin at Nanay Aidang tumulong sa akin. Sa kanila ako sumama papunta rito sa Maynila. Tapos, pumasok akong crew sa isang fast food chain. Hindi nakaimik si Rosella. Ang dami palang nangyari sa lalaki matapos silang magkahiwalay noon. Ni hindi naman kasi niya tinangkaman lang nakamustahin to kila Nanay Aida at Tatay Quintin. Kaya wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari dito. Tapos, napili akong scholar kaya nakapagkolehiyo ako. Mga magulang ni Luke ang sponsor ko. Actually, magkaklase pa nga kaming dalawa eh. Kaya ako naman siya naging kaibigan. Pagka-graduate, binigyan kaming dalawa ng parents niya ng puhunan. At kaya naging partners kami. Iyon na ang gym. Sosyo kami doon. Wow! Yun na lamang ang tanging nasabi ni Rosella sa mga nalaman niya. Anong wow? Natatawang tanong nito. Sinuwerte ka kasi. Sa tulong ng mga Montelivano. Nag-enjoy lang sina Lloyd at Rosella sa company ng isa't isa. Kwentuhan at kulitan. Hating gabi na nga nang ihatid dito ng lalaki sa mansyon. Lloyd! Tawag ni Rosella nang pasakay na ulit sa kotse ang lalaki. Lumingon to sa kanya. Lumapit siya rito. Kiss me. Walang ano-ano'y utos niya sa lalaki. What? Rose, don't tease me. Papatulang kita. Nakangiting wika ni Lloyd. Lasing ka lang. Sige na pumasok na sa loob at matulog. Minabuti ni Rosella na sabihin kay Lloyd ang tungkol kay Luke. Sa pasimple niyang pagsulap sa terrace ng mansyon, ay nakita niyang naroroon si Luke at nakamasid sa kanila.
Hindi ko alam na kilala mo si Luke at hindi ko rin alam kung bakit dyan siya ngayon nakatira kasama mo. Nais mong halikan kita dahil lang sa nais mong makita niya? Napapantastikohang tanong ni Lloyd. Oo, sige na, gawin mo na. Pangungulit niya sa lalaki. May relasyon ba kayo para pagselosin mo siya? Lloyd, wala kaming relasyon. Gusto ko lang na ako naman ang poproblemahin niya. Paniguradong ipapaalam niya sa papa na nakikipaghalikan na lamang ako basta-basta sa lalaking hindi ko naman karelasyon. Humanda ka bukas pag nagka-black eye ako Sisingilin kita. Wika ni Lloyd na tatawa-tawa pa. Dahil marami pang sinasabi si Lloyd ay si Rosella na ang kusang humalik sa lalaki. Pikit mata niyang inilapan ng kanyang mga labi sa labi nito. Bagay na hindi napaghandaan at inaakala ni Lloyd na seryoso talaga ang dalaga. Upang wag namang mainsulto at mapahiya si Rosella, ay pinagbigyan niya ito. Niyakap niya ito at masuyong tinugon ng halik na yon. Saglit lamang naman ang namagitang halik na yon. Mula sa terrace ay naikuyo ang mga kamao ni Luke dahil sa nasasaksihan. Gusto na niyang sugurin si Lloyd pero naalala niyang hindi nga naman pala siya boyfriend ng dalaga. Wala siyang karapatan. Luke, relax. Wala kang pakialam sa kanila. Paalala ni Criselda na noon ay hindi niya namalayang nakalapit na doon at nasasaksihan din ang naganap kina Rosella at sa lalaking kasama nito. Anong wala ate? Kabisado ko si Lloyd. Hindi siya nagseseryoso sa babae. Madilim ang mukha na wika ni Luke. Biglang napangiti si Criselda sa sinasabi ng kapatid. Ang playboy nga naman, galit sa kapwa playboy. Pambubus ka nito sa bunsong kapatid. At noon din ay iniwan na rin niya ito para pumasok na sa silid na inuuko pa. Hindi naman na nagulat si Rosella nang sitahin siya ni Luke matapos na masalubong to sa koridor. Bakit ngayon ka lang? Hating gabi na. Madilim ang mukha nito na halatang galit at nakatiimbagang pa. Anong paki mo kung umuwi ako ng gabi? You're not my father. Asik niyang tugon rito. Nilampasan niya ang lalaki ngunit agad din namang sumunod sa kanya hanggang sa siya'y maabutan nito malapit sa pintuan ng kanyang silid. Pahaklit nitong hinawakan ang braso niya upang mapahinto siya sa paghakbang. Look, ano ba? Baling niya sa lalaki. Bahay namin to kaya malaya akong umuwi kung kailan ko gusto. Hiniklas niya ang braso niyang hawak ng lalaki, kaya't nabitawan siya nito. Pagkabitiw nito ron ay agad na niyang ipinihit ang doorknob ng pinto at mabilis na pumasok sa loob. Hindi na rin naman pinigilan pa ni Luke ang dalaga. Naiiling na lang to na sinundan ng tingin ng dalaga. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ng ninong nito, ay matagal na nitong sinabi ang katotohanan para hindi na ito umasta ng ganon. Isang gabi, naalimpungatan sa pagkakatulog si Rosella nang maramdaman na may tao sa paanan ng kama niya. Binuhay niya ang lampshade at bumulaga sa kanyang paningin ang bulto ng isang lalaking nakatayo ron at pinagmamasdan siya. Kinabahan siya nang makilalang si Luke ang naroroon. Hindi niya mawari kung ang nakita ba niya sa mga mata nito ay lungkot. Luke, anong ginagawa mo rito sa silid ko? Agad niyang hinapit payakap sa katawan ng kumot at bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Nang makakuha siya ng tiyempo ay tumayot sinuot ang robe upang matakpan ang manipis niyang pantulog. Lumabas ka! Nasasanay ka na talagang hindi ginagalang ang privacy ko Rose, wika nito habang nakatingin sa kanya. Biglang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib nang malanghap ang masculine scent ng pabangong gamit nito na humalo pa sa amoy alak nitong hininga. Ano bang kailangan mo? Halos nauutal niyang tanong. Wala siyang ideya kung bakit nanghastong pumasok sa silid niya. Sa halip na sagutin siya nito ay humakbang to palapit sa kanya. At bago pa siya nakahakbang palayo rito, ay nahila na siya nito pahapit sa katawan nito at buong higpit na niyakap. Look, ano ba? Pinilit niyang kumawala. Para siyang nanghihina sa matinding kaba na nadarama habang yakap-yakap nito. Tinangka niya itong itulak ngunit tila bakal ang mga bisig nitong nakahapit sa kanyang bewang. Ano bang kasalanan ko sa iyo para pagsungitan mo ko? Masuyong tanong ng binata sa kanya. Halos pabulong na yon. I hate you! Mahina ngunit mariin niyang wika. Bitawan mo nga ako!
Piglas pa niya ngunit tila tumutulak lamang siya sa napakatibay na pader. Mapusok at mariin ang halik na ipinagkakaloob sa kanya ng lalaki. Pinipigil nito ang pagpupumiglas niya. Nalilitong buo niyang katauhan. May ibang epekto sa buo niyang pagkatao ang mga halik na yun ni Luke. Malayo sa halik na namagitan sa kanila ni Lloyd. Hanggang sa ang pagpupumiglas niya ay naging pagtugon. Noon lamang naging banayad ang mga halik ng lalaki. Tila naging sunod-sunuran siya kay Luke kahit na nang ihiga siya nito sa kama. Kahit malinaw sa isipan niya na hindi yun dapat mangyari sa pagitan nila, ay pilit yung tinalo ng isang damdaming noon lang niya naramdaman. Nagawa niyang buong pusong ipagkaloob kay Luke ang kalinisan ng kanyang pagkatao. Dahil sa nangyari lalong naging malayo ang loob ni Rosella sa binata. Ang bagay na yun ang naging ugat upang makadama ng guilt si Luke. Hindi niya na kaya pang tiisin ang paglala ng sitwasyon at ang lantarang pag-iwas nito sa kanya. Kaya't nang minsang makita niya ito sa hardin ay masuyo niya itong niyakap mula sa likuran. Agad namang pumiksi si Rosella nang maramdaman ang pagyakap na yun ng lalaki. "Bitawan mo ko!" Mariing utos niya. "I'm sorry." Wika ng binata na nananatili lang nakayakap sa kanya. "Leave me alone!" Pagtataboy niya kasunod nun ay ang buong puwersang pagkawala sa pagkakayakap nito. "Rose, I'll marry you," bulong nito. Matapos makawalay agad siyang humarap dito at isang sampal ang iginawad niya sa kaliwang pisngi ng lalaki. Bagay na hindi nito inaasahan. "Tandaan mo ito, Luke. Kailanman hindi ako magpapakasal sa'yo." Yun lamang at umalis na rin ang dalaga. Naiwang hindi nakapag-react si Luke. Napangiti lamang siya ng mapakla habang hinahaplos ang pisnging dinapuan ng palad ng dalaga. Laylay ang balikat na sinundan nilang niya ng tanaw ito habang papalayo. Makalipas ang isang linggo ay napag-alaman ni Rosella mula kay Nanay Aida na nagtungo sa naiya si Luke upang sunduin ang mga magulang. Darating ang mga ito sa kanilang mansyon. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang yun sa kanya ipinagbigay alam ng lalaki. Kahit pa nga batid niyang noon pa man, ay nagsilbi na ring tahanan ng mga Montalivano ng mansyon nila. Nasa terrace siya nang dumating ang mga ito. Nakita niyang inaalalayan ni Luke ang pagbaba ng dalawang matanda. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang malambing na pag-alalay nito kay Criselda. Sanhi upang mapasimangot siyang bigla. Si Mr. Montalivano ay medyo puti na ang buhok. Malaki ang pagkakahawig nito kay Luke. Sa slacks na puti at blusang violet na pinatungan ng makapal na overcoat, saka shades na kumikislap ang mga brilyantes na palamuti. Si Mrs. Montalivano ay ganap na larawan ng isang kagalang-galang na matrona. Nagdalawang isip siya kung sasalubungin ba ang mga ito o hindi. May nabuti niyang pumasok na lang sa mini library ng mansyon. Na-curious siya sa isang brown envelope na nasa ibabaw ng study table. Kinuha niya yun at binuksan. Hindi siya nakapagsalita nang mabasa ang nilalaman ng mga papeles. Katibayan na ang mansyon na yun ay hindi na nila pag-aari dahil matagal na pala itong nabili ng pamilya Montalivano. Naiyak siyang bigla. Hindi niya yun kayang tanggapin. Naisip niyang kaya pala gano'n ang mga ito. Kaya pala kahit ipagtabuyan niya si Luke paalis sa mansyon ay hindi ito umaalis. Nalaman niyang ang petsa ng naging bentahan ay ang taon nang tumuntong siya sa kolehiyo. Ibig sabihin, napakatagal ng panahon na ipinaglihim yun sa kanya ng papa niya. Iniyakan niyang natuklasang yun. Noon pumasok ng library si Luke. Nagulat ito nang makita siyang umiiyak habang hawak ang mga papeles. Bigla yung binitawan ng dalaga at nagmamadaling lumabas doon. Agad namang sumunod si Luke. "Rose, wait!" Anito. Wag na wag mo akong kakausapin ngayon. Wag kang lalapit sa akin. Mga manloloko kayo." Hilam sa luha ang tigkabila niyang pisngi. Pakiramdam niya ng sandaling yon ay napagkaisahan siya ng lahat. Walang nagawa si Luke kung hindi pagbigyan ng dalaga. Alam niyang batid nito ang katotohanan tungkol sa mansyon base sa deed of sale na nakita niyang hawak nito sa loob ng mini library. Hindi na rin naman siya nagsisisi na hinayaan lang niya yun sa ibabaw ng mesa. Marahil, dapat na rin ngang malaman ng dalaga ang katotohanan. Nagkulong naman sa silid niya si Rosella. Noon din ay galit na tinawagan niya ang papa niya.
Kailangan niya ng paliwanag. Kay tagal niyang panahon na pinaglihim nito. Hindi nakaimik si David nang makarinig ng sumbat mula sa anak hinggil sa paglilihim niyang ginawa. Inaamin niya na may kasalanan siya sa puntong yon. I hate you, Papa. Bakit mo ginawa yun? Alam mong mahal na mahal kong mansyon na ito, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Humihikbing wika ng dalaga. Anak, hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Walang mahalaga sa'yo kung hindi pera. Punong-puno ng hinanakit na sumbat pa niya. Nagkakamali ka, anak. Para sa iyong lahat ng ginawa ko. Ani David. No! Para sa'yo. Hindi para sa akin. Rosella. Ibinulalas ni Rosella sa ama ang mga hinanakit at sama ng loob dito. Walang kahit na anong paliwanag ang pwedeng magbigay dahilan upang maibenta ng kanyang papa ang mansyon na yon na tanging alaala ng kanyang namayapang ina. Matapos tapusin ang pakikipag-usap sa ama, ay masamang-masama pa rin ang loob niyang nag-impake at umalis sa mansyon na yon. Mahal niya ang bahay na yon dahil dun lumakit nagkaisip ang mama niya, si Maria Antonia del Castillo, isang Phil Spanish. Ito ang kanyang ina. Yun ang mansyon ng mga del Castillo dito sa Pilipinas. Minana pa yon ng kanyang mama sa mga lolo't lola niya. At napakasakit para sa kanya na malamang na ibenta na ito ng kanyang papa. Tanging alaala ng kanyang mama na hindi pinahalagahan ng kanyang papa. Walang tigil ang kanyang pag-iyak ng lisanin ng mansyon. Sinadya niya talagang tumalilis upang walang makapansin sa kanya. Pakiramdam niya'y nawalan siya ng lahat na meron siya. Ang atensyon ng kanyang papa, ang mansyon na ito na punong-puno ng alaala ng kanyang mama. At higit sa lahat, ang puri niya. Sa tahanan nila Lulu humantong si Rosella. Gulat na gulat pa ito sa kanyang pag-aalis sa balutan. Halos mataranta pa nga ito nang dumating siyang mugtong-mugto ang mga mata dahil sa kakaiyak. Uy, Diyos mio, law ka na ba nangyari sa'yo? Hindi ito maganda tuto nang kunin sa mga kamay niyang maletang daladala. Please, Lulu, huwag mo akong ipagtatabo yan. Dito na muna ako titira, ha? Humihikbi pa rin niyang wika. Ay, bakit naman kita ipagtatabo yan? Ano ba kasing nangyari? Sukat doon ay muli na namang bumanghalit ng iyak si Rosella. Diyos ko mio, Rosella. Usong magkwento bago ako atakihin sa puso sa pag-aalala sa'yo. Ipinasya ng dalaga na ikwento sa kaibigan sa pagitan ng mga hikbi ang natuklasan niyang katotohanan tungkol sa ginawa ng kanyang papa. Masakit, Lolo. Kung may pera lang ako, babawiin ko yung bahay na yun eh. Punong-puno ng hinanakit na wika pa niya. Niyakap na lamang ni Lulong umiiyak na kaibigan. Maging siya'y walang maapuhap na sasabihin rito upang mapakalma sa nararamdaman nito. Kahit naman magkwento ito sa kanya ng dahilan kung bakit ito nagkakaganon, ay hindi pa rin niya lubusang batid ang buong katotohanan. Baka lalo pang makapagpalala ng sitwasyon ang posible niyang mabitawang salita kung sakasakali. Ang tanging nauunawaan lamang niya sa ngayon ay ang katotohanang mahal na mahal nitong mansyon dahil ito na lamang ang buhay na alaala ng namayapa niyang ina. Halos isang buwan ang inilagi ni Rosella sa tahanan nila Lulu. Maging kila Tatay Quintin at Nanay Aida ay hindi siya nagpaalam. Kahit kina Lloyd at Luke na nangungulit na kay Lulu sa tuwing pupunta ito sa gym, ay hindi niya hinayaan na malaman ng mga ito kung nasan ba talaga siya. Pasalamat na lamang siya sa kaibigan niyang si Lulu at walang sawa ito sa pagsisinungaling at paglilihim sa lahat kung nasan ba talaga siya. Kahit nga sa papa niya na minsan nang kumontak rito dahil batid nitong siya lang ang malapit niyang kaibigan, ay nagawa na rin itong magsinungaling. Nagawa na nga rin itong umuwi sa Pilipinas mula sa Espanya dahil sa pagkawala niyang yun. Alam mo, sa lahat ng mga kasinungalingang pinagsasasabi ko sa mga taong naghahanap sa'yo, malamang hindi na ako tatanggapin sa langit nito. Baka natatanaw pa lamang ako ni San Pedro eh. Ilalak na niya yung pinto, wag lamang ako makapasok. O ay nawika ni Lulu. Kadarating lang nito mula sa gym. Thank you Lulu ah. You're my bestie talaga. Sa halip na patulan ng biro ng yun ng kaibigan ay
Nagpasalamat na lamang siya dito. Dapat ka lang talagang magpasalamat sa akin, akong bestie mo. Kasi naman po, ako lang naman tong kayang sakyan ng mga nonsense at immature mong pag-iisip kong minsan. Aba, tama ng pagmumukmuk, Day. Lumabas ka na. Magpakita ka na sa kanilang lahat. Baka mamaya, nakakasuhan na ako ng kidnapping. Pasalamat kahit wala rito sa Pilipinas si Anton ko. Kung nagkataong narito yon, baka parehas pa tayong nabatukan nun sa mga pinagagagawa nating dalawa. Sorry kung palagi na lamang kitang naaabala. Pero seryoso, Rose, hindi ka ba naaawa kila Tatay Quintin at Nanay Aida? Aba, saka-sakay atakihin na sa puso ang mga iyon kakaalala sa'yo. Si Tito, alamin mo muna kasi kung bakit dahil sa'yo ay naibenta niyang mansyon. Hindi ka ba curious? Saka si Luke, ngayon ko nga lang yun nasaksihang nag-alala yun eh. At yung presko mong friend ko no? Hindi siya nakasagot. May punto ang kaibigan niya. Sa loob ng halos isang buwan na naroroon siya, ay nakapag-isip-isip na rin naman siya. Medyo lumuwag na rin ang bigat na nasa loob niya. Tama si Lulu. Dapat nga niyang harapin ang lahat at huwag takasan ng sitwasyong kinakaharap niya. Samantala, halos mabaliw na sa kakahanap si Luke kay Rosella. Wala na siyang mapagtanungan pa at mapaghanapan dito. Maging si Lloyd ay wala ring alam sa kinaroroonan ng dalaga. Dahil hindi rin ito nakikipagkita sa kanya o kaya'y tumatawag man lang. Nakuha ko yan sa library. Bakit hindi mo subukan basahin? Wika ni Criselda nang madatnan sa living room si Luke. Inilapag nito ang dalawang makapal na diary sa mesita. Matapos yun ay tinalikuran na niyang binata at tinungo ang hardin. Kinuha naman ni Luke ang diary at binuklat yun. Nalaman niyang pag-aari yun ni Rosella. Diary yun ng dalaga mula pa noong 7 years old pa lamang ito. Binasa niyang mga nakasulat doon. Ilang oras din ang lumipas bago niya yun natapos. Wala yung ibang laman kung hindi ang mga hinanakit nito sa ama at sa kanya. Nakapaloob din doon ang matinding pangungulila nito sa namayapang ina. Noon niya lubos na naunawaan kung bakit gano'n na lang ang galit ng dalaga sa kanya. Inakala kasi nitong inaagaw niyang atensyon at pagmamahal ng papa nito. Nakasulat din doon na ganoon na lamang ang matinding pagnanais ng ninong niya na magkaanak ng lalaki, kaya't malapit ito sa kanya. At iyon ang bagay na ipinaghihinanakit ng dalaga sa kanya. Dahil pakiramdam nito, hindi siya sapat upang punan ang pagkukulang na yun sa puso ng ama. Napatigil sa pagbabasa si Luke nang biglang bumungad doon si Rosella. Bit-bit ang maletang dala rin ito nang umalis ito sa mansyon. Rose, please, wag mo muna akong kausapin. May tamang oras na makikipag-usap talaga ako sa inyo. Itinaas pa ni Rosella ang kaliwang kamay bilang senyas na kung ano man ang nais itong gawin o sabihin ng lalaki, ay makabubuting wag na nitong ituloy. Upang wag nang madagdagan ang sigilot na meron sa pagitan nila ng dalaga, ay tumalima naman si Luke. Kahit pa nga masaya ito't nasasabik itong muling makita ang babae. Sinundan na lamang niya ng tingin ng dalagang papaakyat ng hagdan. Marahil ay nais itong makapagpahinga muna sa silid nito. Hindi na nga rin ito napansin ang diary nito na hawak-hawak niya. Ang pagdating na yun ni Rosella sa mansyon na ikinasaya ng lahat nang ipagbigay alam ni Luke na bumalik na ang dalaga matapos ang halos isang buwan itong pagkawala. Nagpahanda agad si David kay Nanay Aida ng lahat ng paboritong pagkain ng kanyang dalaga para sa hapunang yon. Babawi siya sa kanyang anak. Kung kailangang akuin niyang kasalanan ay gagawin niya. Mapatawad lamang siya nito. Samantala, may lungkot ang mga matang nilingan ni Rosella ang kabuuan ng kanyang silid. Kay tagal ng panahon siyang umuuwi sa kwadradong silid na yon. Ngunit sa isang iglap ay malalaman niyang ang lugar na itinuturing niyang paraiso mula pa nang siya'y musmus pa lamang ay matagal na palang hindi niya pag-aari. Ngayon ay ipinasya niyang bumalik upang alamin ang kadahilanan ng lahat. Ang marahang pagbukas ng panara ng pinto ng silid niyang nagpabalik sa kasalukuyan kay Rosella mula sa kanyang pagmumuni-muni. Si Luke ang iniluwa noon. Hindi talaga nakatiis ang lalaki na hindi siya kausapin. Sa halip na muli itong itaboy at iwasan, ay minabuti niyang harapin na ito ngayon. Bakit ka narito? Ugali mo na talaga na parating mamasok ng silid ng may silid?
May tonong panunuya at panunumbat niyang wika. Galit ka pa rin ba sa akin? Ni Luke sa kanya. Bakit ka naman umalis ng walang paalam? Ang pagkakaalam ko, hindi ko obligasyon na magpaalam sa iyo o sagutin pa ang lahat ng mga tinatanong mo. Ipinaparamdam niya ang kalamigan ng kanyang pakikitungo sa sagot na yon. Naupo si Luke sa gilid ng kanyang kama. Anong dahilan at napunta sa inyong tahanan ng aking mama? Si Ninong lamang ang pwedeng makasagot niyan sa iyo. Sinadya ni Luke na wag yung sagutin. Ang bagay na yun ay usapang labas na siya. Pero hindi mo ba naiisip na baka kung may makukuha ko sa iyong sagot, matanggap kong lahat? Ang sabi ni Papa dahil sa akin kaya niya naibenta ito sa pamilya niyo. Marahil naman siguro may alam ka. Close kayo, hindi ba? Sa huling katagang yun na binanggit ang dalaga, ay naramdaman ni Luke ang katotohanang nakasaad sa diary nito. Ang tungkol sa closeness nila ng ninong niya. Napabugan ng hangin si Luke. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ng dalaga. Kung wala ka palang masasabi at hindi mo masasagot ang anumang itatanong ko, makakabuti sigurong iwan mo na muna ako. Bumalik ako rito para sa malinaw na sagot. Hindi para makipagtitigan lamang sa'yo. Nawala na ang katarayan sa tinig ni Rosella na dati-rati palaging naroroon. Napalitan yun ng pagiging malamig nito. Ang gusto mo noon mag-aral sa Espanya. Dahil yun ang gusto ng mama ko. Bata pa ako, yun ang naririnig kong sinasabi ni mama sa akin. Tinupad yun ng papa mo. Natural lamang yun. Nangako siya kay mama sa harap ko bago mamatay si mama. Natuto pa rin niya anuman ang maging kahilingan at kagustuhan ko. Reward niya yun sa akin dahil hindi ako pabaya sa pag-aral. Masunurin at mabuti akong anak. Saka malaking kinikita ng negosyo namin. Nakita mo naman, di ba? Hanggang ngayon ang Rosel na mamayagpag sa merkado. Ang negosyong tinutukoy ng dalaga ay ang negosyong pinasimula ng kanyang mama at pinaunlad naman ng kanyang papa. Ang Rosella. Kumpanya itong gumagawa at bumubuo ng mga dekalidad na sapatos at mga sapin sa paa na eksklusibo para sa babae. Katunayan ay ang pangalang yun ay isinunod sa pangalan niya. Hindi nga ba't kaya siya umuwi agad dito sa Pilipinas ay upang siya nang mamahala dito. Nalugi na ang Rosella dahil sa ilang hindi mapagkakatiwalaang empleyado bago ka pa man tumuntong ng kolehiyo. Upang masiguro ni Ninong na hindi ka mabigo sa pangarap mo, mas pinili niyang ibenta sa mga magulang kong mansyon at ang perang sana sa pag-aaral mo ang siyang itinustos niya sa perang nawala sa kumpanya. Kaya't muli itong nakabangon at hindi nawala sa inyo. Mahal ka ng papa mo kaya hindi niya hinayaan na mawala ang Rosella. Hindi nakaimik si Rosella sa panibagong lihim na nabunyag sa kanya. Wala siyang ideya sa mga bagay na yon. Sapat na yun sa sagot na hinahanap niya. Kung totoo man yun, parang gusto niyang manlumo. Nang dahil sa kanya'y nagawa yun ng kanyang papa. Sa tulong nila mama at papa kaya nagkalakas ng loob na sumugal muli si Ninong para sa'yo. May tiwala naman siya sa pamilya namin kaya sa halip na sa iba niya ialok ang mansyon ay sa amin niya na ibenta. Tinanggihan yun ng mga magulang ko. Ang nais nila ay pahiramin na lang o bigyan ng pera ang papa mo. Pero ma-pride si Ninong. Siyang tipo ng tao na ayaw may utang na loob sa iba o tatanggap ng tulong. Lalo na't nangako siya sa mama mo na kakayanin ng lahat para sa'yo. Lahat ng yun hiniling niya sa aming lahat na ilihim sa'yo. Saka na lamang daw niya ipapaalam sa tamang panahon. Iwanan mo muna ako. Halos pabulong na wika ng dalaga kay Luke. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya dahil sa katotohanang nalalantad sa kanya. Hindi ko yan gagawin kahit ipagtulakan mo ko o ipagtabo yan ng paulit-ulit. Aalis lang ako kung pakakasal ka sa akin. Walang ano-ano'y wika ni Luke na nakangiti na sa kanya. Agad siyang napabaling ng tingin sa lalaki at napangisi ng may pagkapakla. You're crazy! Tugon niya rito. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Bilang hudyat na pinalalabasan niya ito. Tumayo naman si Luke mula sa pagkakaupo sa kama at tinungo ang pinto na binuksan niya para muli yung isara. Sa halip na lumabas ito ay hinapit siya nito at siniil ng halik sa labi. Agad niya itong itinulak at nang mabitawan nito ay agad siyang lumayo sa lalaki. Huwag kang lalapit sa akin. Ayokong gagawin mo pa sa akin yun. Rose,
Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong mahal kita? Natawa siyang bigla dahil sa narinig na sinabi niya. Kung paraan mo yan para paglaruan naman ako, tigilan mo na. Pakakasalan kita. Pananagutan kita. Napatingin ng diretsyo si Rosella sa mukha ni Luke. Nakikipaglaro ba ito sa kanya? Ano't walang ano-ano nag-aalok ito ng kasal sa kanya. Dahil ba sa nangyari sa atin? Mabigat na sa dibdib yung mga natuklasan ko. Ngayon mo pa ako napagtripahan? Okay. And how about Criselda? Anong balak mo sa kanya? Isinama mo pa talaga siya rito? Nag-aalok ka sa akin ng kasal. Wala tayong relasyon. At isa pa, narito ang babae mo. Emosyonal niyang wika. Anumang oras ay bibigay ng talaga siya. Sukat doon ay natawa si Luke. Hey, I like that attitude of yours. You're jealous. Anito na tila nag-e-enjoy pa. Namulang bigla sa hiya si Rosella. Obvious na obvious pala na nagseselo siya. Muling humakbang palapit sa kanya si Luke. Hindi mo siya magiging kaagaw sa akin. Sa'yo lang ako. Believe me. She's my sister. Panganay ko siyang kapatid. Rose, mahal kita. Hindi mo lang alam yon. Mahal mo ko? Sa dami ng mga sinabi ng lalaki sa kanya mula pa kanina, ay halos hindi na magkasya sa utak niya. Pero yung tungkol sa sinasabi nitong mahal siya ay tila biglang narehistro doon. Oo, mahal na mahal kita. Kaya nung makita ko kayo ni Lloyd ng gabing yun ay gusto kong itago ka na sa kanya. Obsessed ako sa'yo. Yun ang totoo. Kung hindi ka umuwi ng Pilipinas, ako sana ang pupunta sa Spain at akong makikitira sa inyo para makasama ka lang. Pag-amin ni Luke. Pakiulit? Ang alin? Maang na tanong naman ng binata. Yung sinabi mo, pakiulit. Mahal kita. Okay, marami ka nang sinasabi. Ang mga labi ni Rosella ang pumutol sa mga sasabihin pa ni Luke. Just marry me, if you really love me. Kapalit ng pagbawi ko sa mansyon, pakakasalan kita't mamahalin. Yun na lamang ang naging tugon ni Rosella sa hindi makapaniwalang binata, bago muling ipinagpatuloy ang naantalang paglalapat ng kanilang mga labi. Lihim na napangiti si Luke. Hindi siya naniniwala na ang mansyon ang dahilan. Iisang malinaw na paliwanag sa pagpayag na yun ng dalaga. Hindi nga ba't nakasulat sa huling bahagi ng diary nito na ikinukubli ng pagsusungit nito at pagiging mainit ng dugo nito sa kanya ay ang pagmamahal na noon pa nito nararamdaman para sa kanya. Siya ang first crush, first love, at tanging lalaking hinahangad nitong magdadala sa kanya sa altar at magiging ama ng magiging anak nito. Hindi na kailangan pang maisatinig ang pagmamahal na yon, sapagkat sapat ng kapwa sila masaya at damang pag-ibig sa bisig ng isa't isa. At ang pagkamuhi ng dalagang ipinadarama at ipinapamala sa binata ay pawang nakamaskarang pag-ibig. Wakas.